Magandang umaga mga mamshi, beshies, ladies and red, ate matanda at kabata. Dito naman tayo sa divination talk natin at kasama na po kayo mga handsome, tall and dark na mga guys dyan. Mga magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Ang talk pala natin, bago lahat, pasalamat tayo sa mga taong yung way na tuloy-tuloy ito. Dahil sa kanila is andito pa rin tayo sa talk natin. At salamat sa kanila at andito pa rin tayo. Hindi na po tayo limited sa mga mamshis, mga beshies, ladies and red, dati matanda sa kabata. Okay, lahat po pwede na. At ang ano po ay hindi lang po na tayo limited sa mga high school level. Pwede rin kahit elementary lang pong tinapos nyo. Gawin po nating simple para makuha nyo yung sinasabi natin. At yun naman kasi yung model natin, si Master Christ, na napakasimple po niya magsalita. Ang tema po natin is hindi po magbabago. Ito po ay galing sa prayer ni Master Christ. Tawag nila is Lord's Prayer. Pero hindi naman Lord's Prayer kasi hindi naman nag-pray yung Lord talaga natin. Si Master Christ siguro na sinasabi nating Lord. Dahil sa parang siya yung master, parang sadhu or spiritual master, guru, acharya or mystic mentor. Yung po tinawag na Lord's Prayer. At ito po ay forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So, ngayon po ay ang sa mga tao pong nagkasala, hindi po ito hindi po ito nire-recommend sa mga taong hindi nagkasala. Kasi may mga tao diyan na kahit nagkasala sila, para sa kanila wala po silang kasalanan. So, hindi po ito para sa inyo. Para po ito sa mga taong alam nila may kasalanan sila. Isang beses sa buhay nila may kasalanan sila. Hindi po ito para sa mga taong mahiling mag-prosecute sa kapwa nila. Maghanap ng butas, lalo na yung butas ng ilong. Wag ka naman po yung butas ng puwet. Okay. So, para sa mga tao mahilig maghanap ng butas, alam nila yung butas ng ibang tao. Lahat ng butas ng katawan, alam na yata nila. Hindi po ito para sa inyo. Kasi para to sa mga taong alam nila may mali silang ginawa sa some part sa buhay nila. Hindi natin alam kung anong edad sila, anong kailan, anong oras. Hindi po natin alam yan. Pero alam nila na mga taong nagkasala, may kasalanan sila. So tanggap po nila yun. Yung Lord's Prayer po or prayer ni Master Christ para po sa inyo. Hindi po to para sa mga taong alam nila na wala silang kasalanan. Mamatay lang sila, wala talaga silang kasalanan. At kung may kasalanan man sila, dahil wala naman nakakaalam, wala silang kasalanan, siyempre. Bakit mo naman aaminin yung kasalanan mo, di ba? Para sa ibang tao, nakakahiya yung ganun. So, perfect. Yan yung, sabi nila, dapat walang mali na makikita sa yung kapwa mo. Kasi baka siraan ka nila, kawawa ka naman, di ba? Nasira yung reputasyon mo. Mahirap kaya ngayong panahon masira yung reputasyon. Reputasyon ang pinakamahalaga ngayon. So ngayon, dahil alam mo na may kasalanan ka, ganito yan. Hanapin mo yung mga taong may kasalanan sa iyo. I-forgive mo po. Kasi yung forgiveness na to is total po. Alam mo yung pag nag-compute ka, 1 plus 1,
Diba? Equals. Ang equals yan, yun yung total. So, ibig sabihin ng total is yun yung kabuuan niya na. So, lahat ng mga tao may kasalanan ka, total, hihingi ka ng kapatawaran. May mga ibang tao dyan na medyo may amnesia sila, Alzheimer, baka may excuse yan sila. Kasi hindi nga nila maalala. Importante kaya yung memory. Kahit sa court, importante yung memory. Yung naaalala mo, lahat ng details. Of course, hindi mo naman yan. Ipipis-pis mo lang naman yan. Ibig sabihin, yung mga putol-putol na part, pag dugtungin mo kahit mali-mali. Basta para mukhang magkarugtong. Ayan. Pero yung mga totoo talagang very sharp yung memory nila is yung mga spiritual practitioner talaga. Yung mga sadhu. Pero hindi sila interested sa alalahanin yung materialistic na buhay. Kasi kahit ikaw yung pinakamagaling na materialistic na tao, makamundo, wala ring benefit sa pag namatay ka. Yun yung point dyan. So yung iniisip nila, yung talagang pinaka-substantial, pinaka-mabigat na bagay sa buong buhay. Okay. So ngayon, alam mo na may kasalanan ka. So dahil alam mo na may kasalanan ka, at saka yung ibang tao may kasalanan sa'yo, unahan mo na. Yung iba, unahan mo na ng kasamaan. Ito yung point ni Master Christ, unahan mo na ng kabutihan. Mag-forgive ka na agad. Unahan mo na. So, ganun yan. Ang problema, kung patay na yung tao, ewan ko lang, pwede pa kaya yon? Baka pwede rin. Punta mo sa sementeryo, baka sasagutin ka. O kaya, hindi mo na ma-access yung tao. Baka pwede rin yan. Kasi yung spirit naman kahit saan naman. Baka pwede mo siyang kausapin, nakaharap ka sa pader. Baka pwede yung ganun. Baka tingnan mo na lang yung picture, kausapin mo lang, baka marinig ka niya. So, ganun po. Minsan kasi, hindi po remedy yung kailangan natin. Hindi po treatment yung kailangan natin. Cure po. Solution po. Pero, sige. Kasi, minsan, nasanay tayong substandard po. Kahit na yung sa mga daan, substandard. Yung paggawa ng mga bahay, substandard. Yung mga project, substandard. So, sanay tayo sa mga substandard na klase ng pamumuhay. So, pagtsaga natin yung substandard, ibig sabihin, wag mo nang kausapin yung tao, kausapin lang yung picture niya, tapos doon ka na lang humingi ng sorry. Baka sakaling magkaroon ng solusyon. Pero substandard po yan. Pero kung nasanay ka sa substandard, okay lang naman yun. Okay. So, ngayon, ibig sabihin ba pag substandard ka, hindi mo na pwedeng iangat yung standard? Pwede po. Kasi ang teaching si Master Christ is para yun sa mga taong substandard, mga taong makasalanan, mga palpak yung buhay nila, walang direksyon. Para po dyan yung katuruan ni Master Christ. Nung mga sadhu, yan yung reason bakit andyan yung mga sadhu. Yung mga spiritual master, guru, acharya, or mystic mentor. Andyan pa yung reason bakit, yan yung parang reason bakit andyan sila. Okay. Para po na iangat yung standard natin. Kasi substandard nga yung nakasanayan natin. Alam mo yung pwede mo namang kausapin yung tao, hingi ka ng sorry, hindi mo gagawin, kaya nahihiya ka kasi respectable ka na tao. Kagalang-galang ka. So, hindi mo kailangang tanggapin yung mali na nagawa. Yung mga tumatanggap lang po ng mga kamalian, yung mga mababang uri ka. Dapat wala kang impeccable ka daw. Wala kang kasalanan. Para kang si Master Christ, wala kang kasalanan. Yan yung nangyayari minsan. So, imbes na ma-solve yung problema, lumala tuloy. Pero okay na naman. Kasi minsan advantage yung pag malala na yung problema. Alam mo yung pag-terminal na yung cancer mo, naalala mo na, ay, parang may mali yata sa buhay ko. Ganun minsan yung tao. Pag terminal na yung sakit mo, saka mo naalala, may mali pala yung lifestyle mo. Ganun minsan. Kasi, tama nga naman. Bakit mo naman tatanggapin na palpak yung system na sinusunod mo?
Ang dami mong maintenance sa buhay, gamot. Huwag mong tanggapin. Hindi, sabihin mo lang na healthy pa rin ako kasi ang dami ko ng maintenance na gamot sa sakit ko. Tama yung decision mo. Ibig sabihin matalino ka nga talagang tao. Kasi alam mo yung ginagawa mo. Pero para sa mga taong alam nila na may way pa naman sa pamaraan ng pagkinig sa mga sadhu. Ito yung sinasabi ko, ito yung mga katuruan ng mga sadhu na nakama-cross ko rin. Narinig ko, nabasa ko yung mga works nila. Of course, syempre yung sadhu magbigay sa iyo ng shabad or sacred melody. Isama niya na lang si melody dyan, pandagdag. So, yung sacred melody na yan, yun yung minsan ang tawag nila dyan. Pag ibahin natin yung word is holy name, love, or ano man ang tawag mo dyan. Or sacred name mo, ano man ang tawag mo. Pero ibig sabihin yan is, pag wala yung shurat sabad or sweet melody, hindi mo mahirapan ka pong maintindihan yung katuruan ng mga sadhu o katulad ni Master Christ. Kasi hindi po sila maintindihan sa kayabangan. Pag sobrang yabang ng isang tao, hindi po yun tatanggap ng kahinaan. Hindi po yun tatanggap ng kamalian. At napakahirap nilang magbago. Kasi mapahiya sila. Alam mo yung nag-decision ka sa buhay mo, nagkamali ka, tapos hindi mo masabi-sabi, ay pasensya ka na, nagkamali pala ako, pwedeng baguhin natin. Hindi mamatay mo na yung lelong nila, sa kanila matanggap. So, ibig sabihin, mamatay mo na yung taong yan, sa kanya tanggapin na mali pala yung choice na nagawa niya. Ganon yan. Modern naman tayo. Internet naman. So, ibig sabihin, parang tama yung decision mo. Kasi according kay AI, parang tama yung decision. Paggaling kaya si AI. Gawa din kaya ng tao yan. So, napakagaling niya. So, yung teaching ni Master Christ, which galing pa sa Godhead, outdated yun. Kasi matagal na yung Godhead nga. Sabi nila, God is dead nga. Patay na nga yung Diyos. So, ibig sabihin, mahina yung mga katuruan niya. Maraming mali dyan. Sabi din ng mga ibang scholar nag-research, maraming mali sa katuruan ng Godhead. Godhead kaya yun. Maraming mali dyan. So, ganun yan. So, ngayon, eto ngayon. Alam mo na may mali ka. So, ikaw, alam mo yung may mga sadhu, nag-learn ka sa mga sadhu, natuto ka sa mga sadhu, in-accept mo yung shortcoming mo, nag-learn ka mag-forgive, tapos, in-accept mo yung shabad or sweet melody, Isali nyo lang sa melody dyan. So, ngayon, open na yung chance mo kasi ang pintuan po sa peace of mind is forgiveness. Pag hindi ka po marunong mag-forgive, wala kang peace of mind. Pag pikit ng mata mo, lalabas yung guilt, anxiety, frustration mo sa buhay. Hindi ka po makatakbo dyan kasi nasa loob ng mind mo yan, nasa loob ng puso mo. Pero may solusyon dyan, magpa-heart transplant ka, baka hindi mo na maalala. Okay, magpa-brain transplant ka, meron pa yatang brain transplant yata. Inaano nila ngayon, so baka matanggal yung mga kasalanan mo pag nag-transplant ka, maiwan doon sa totoong katawan mo. So ngayon, dahil ganyan yan, para maayos yung ng tao, nagbigay sa isang sadhu, si Moses, nagbigay ng commandments, yung Godhead. Pero outdated kasi sabi nila matagal na yan, hindi na effective sa modern time. Moderno na kaya tayo ngayon. So ngayon, ito yung sinasabi ng Godhead ngayon. Ito yung marites na napulot ko. Tindi talaga to si Marintes. Okay. So, ganito yung marites na sinasabi. Sabi niya, I am, basahin ko sa English the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Okay. Natin dito. Ano yung slavery? Ano yung slavery ngayon? Wala naman yatang slavery ngayon. Diba? Wala nang slave ngayon. Mali po. Yung modern na mukha ng slavery is addiction.
Addiction sa pera, gambling, addiction sa drugs, addiction sa inom, addiction, baka killer ka, addiction sa kahit anong bagay, pwede rin babae yung addiction mo. Okay. Ang dami yung mga ano dyan. Yan po yung mukha ng slavery. Hindi po yung taong may kadena o pusas sa leeg o ano man dyan. Addiction po yan. So, kung ikaw may addiction ka, shopaholic ka, addict ka sa shopping, kung walang pera yung bulsa mo, halos mamatay ka na, addict ka. So, slave ka. Kaya ngayon sabi sa Ten Commandments, yung Godhead lang pwedeng mag-rescue sa'yo, yung Shabbat or sweet melody. Yun lang yung pwedeng mag-rescue sa'yo. Akala mo, pwede kang mag-take ng drugs, mag-take ng gamot para matanggal yung addiction mo. Hindi po pwede. Imposible po yan. Kasi ikaw mismo yung gumawa ng addiction mo. Hindi ka nag-take ng gamot para maging addict ka. Ikaw mismo dahil makati yung kamay mo o kung ano man yung parts ng katawan mo dyan. Makati yung bibig mo kaya mahilig kang magmarites. Yan yung addiction. So ngayon, wala nang slave pero ang dami pa rin slave kasi ang daming addict nga. Hindi lang drugs. Alam mo yung sigarilyo, nakaka-addict din yan yung pag-inom. Nakaka-addict din yan. So tingin mo wala bang slave? Meron. So kaya nga sabi niya, yung Godhead lang yung pwede mag-free sa'yo. Akala mo free ka, hindi ka free. The slavery mo. So kung wala kang slavery, baka magkapatid kayo ni Master Christ. Kasi si Master Christ, free siyang tao. Kung baka sado ka rin, saintly ka, righteous, truthful, guro, acharya ka, or tawag sa'yo is mystic mentor. Kaya nga wala kang kasalanan, wala kang addiction. Pero kung ordinaryang tao, may addiction ka, hindi mo lang alam. Baka addict ka sa chismis. Baka addict ka sa ice cream. Baka hindi mo alam yan. Dapat alam mo. Ngayon, kung hindi mo alam, dahil hindi mo nga matanggap-tanggap na addict ka sa attention. Alam mo palagi yung gusto mo, may nakapalibot sa yung tao. Pinapalakpakan ka palagi. Ang galing-galing mo, ang tali-talino, ang ganda-ganda mo. Yun palagi yung sabihin sa'yo, ito nabubuhay ka. Pag wala, halos mamatay ka kung ikaw lang mag-isa. Yun yung addiction. Okay. Ganon yan. So ngayon, ang sinasabi dito is, isa lang po yung pwedeng mag-free sa'yo sa addiction. Kasi yung kapwa mong addict, hindi pwedeng makatulong sa'yo. Pag pareho kayong pasyente sa ospital, doktor lang yung pwedeng tumulong sa inyo. Hindi yung pwedeng tulungan yung ikaw rin may sakit ka rin, cancer, tapos pagagalingin mo rin yung kasama mo may cancer, para may iba yata dyan. So ngayon, yung divine doctor, si Master Christ, o yung mga sado, saintly na tao, truthful, sila na yung pwedeng tumulong sa'yo. Walang pwedeng ibang tumulong sa'yo. Baka akala mo yung pastor mo mga tulong, hindi po. Yung mga tao lang may surat sa bad or sweet melody, sali niya si melody dyan. Yung may taong may mga Holy Spirit lang po. Oo. Ang pwedeng tumulong sa'yo. Wala na pong iba. Okay. May komisyon yan sila. Hindi yung kita, Hindi yung lagay, komisyon. Hindi yun. Hindi rin sila mga komisyoner. Ibig sabihin, no komisyon. Hindi. Sila yung mga taong inutusan na pagalingin yung mga taong may sakit, may addiction. Slave. So, yan yung sinasabi ko. Now, ito yung tawag sa kanya. Ito yung pagbasa niya, I am the Lord your God. Ano ibig sabihin? Ang pangalan niya po is I am. Si I am lang po ang makatulong sa'yo. Sino yung si I am na yan? Ibig sabihin ng si I am, siya yung original na identity natin.
perfect siya. Kaya nga si Master Christ or yung mga sadhu, yung mga tutulong sa atin para ma-restore, maibalik yung totoong healthy condition natin or identity natin as healthy human beings. Para ma-reach natin, maabot natin yung self-realization or self-actualization. Ganun. Para maging ma-complete natin yung development natin bilang mga tao, human beings. Okay. Ganon yan. Pero hindi yan makuha ng iba kasi akala nila pwede mong pagalingin yung sarili mo. Self-help ka. I-heal mo yung inner child mo. Sige nga, i-admit ka nga sa hospital tapos pagalingin mo yung sarili mo. Kailangan mo ng surgery sa puso. I-surgery mo yung sarili mo kung pwede. Hindi po pwede. Wala po yan. Ibig sabihin, wala ka talaga sa katinuan mo. Ang pwede lang mag-heal sa'yo is yung taong na-heal na. Sila yung mga sadhu, may shabad. Guided with Holy Spirit. Yan sila. Sila lang pwede mag-heal sa'yo. Wala na pong iba. Ganon po yan. So ngayon, kung hindi mo alam pala na yun ang kailangan mo, akala mo pwede mong i-heal yung inner child mo. Wounded inner child. Hindi po, kahit yung friends mo hindi makatulong sa'yo. Kasi wounded din yan sila. Sakitin din yan. Ang pwede lang mag-heal sa'yo ay yung sadhu. Wala na pong iba. Sila yung mga righteous, truthful, mga guru, acharya, at saka mga mystic mentor talaga. Kasi lahat ng sasabihin nila sa'yo, yung guide nila sa'yo, tuturo nila sa'yo, demonstrate, guided po yan. Minsan hindi maintindihan. Dahil po, yung standard ng mundo at saka yung standard ng mga sadhu, hindi po magkatugma yan. Kabaliwan po yung standard ng mga sadhu sa mga taong makamundo. Kaya nga tingin ng mga sadhu sa mga taong makamundo, baliw din. Pero hindi naman nila tinitingnan na parang mababa. Hindi. Nababaliw lang sila sa addiction nila. Alam mo yung addict ka sa anak mo, addict ka sa partner mo, addict ka sa pera, sa bahay mo, sa property mo. Alam mo yung addict ka sa sa pag-praise ng ibang tao sa'yo. Palakpak, attention, at kung ano-ano pa dyan. Baka addict ka rin sa pag-travel mo sa ibang lugar. Ganon yung problema dyan na hindi mo makita. So ngayon, anong sabi dito sa first na commandment? You shall not have any other God or other gods than me. Sabi nila, may choice ka. Hindi po naintindihan ng iba. Yung ibig sabihin ng you shall not. Ibig sabihin, katulad yan, you shall not pass. Kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng dumaan. So, ibig sabihin, wala nang ibang God na pwede mag-free sa'yo. Kahit maggawa ka ng sarili mong God. Pag yung Godhead na pinaniwalaan mo, pero hindi pa rin natanggal-tanggal yung addiction mo, yung anxiety mo, yung anger mo, kung ano-ano pang klaseng addiction meron ka. Hindi God po yung wino-worship mo, hindi Godhead. Kasi yung Godhead, ma-appreciate mo lang pag may surat shabad ka or sweet melody. Salin yan sa melody. Yan lang yung way. Pag wala yung shabad na yan or sweet melody, yung addiction mo po hindi matanggal. For some time, baka pakiramdam mo natanggal, mamaya-maya babalik na naman siya. Kaya nga, yun yung understanding talaga ni Freud, na very dark, yung alam mo yung kondisyon natin, akala mo na solve siya, yung bigat sa kanan mo, na balikat, papunta sa kaliwa, akala mo okay na yung kanan mo kasi wala nang bigat, doon pala nag-transfer sa kaliwa. Ganun yan, yung subconscious natin. Yung mga trauma natin, which galing sa addiction. Akala mo na wala, nag-transfer lang siya. Kaya nga yung ibang tao, akala mo, kahit na yung mga religious na tao, sa simbahan na, matindi ng mga addiction yan nila. Self-righteousness, yung sakit dyan. Kasi malapit daw sila sa Diyos. Hindi po. Yung religion po natin gawa ng tao.
Yung totoong religion po, hindi po yan gawa-gawa ng tao. At saka, may kapangyarihan po yan na kaya niyang i-change yung addiction mo para ma-heal ka. Yung iba dyan din alam mo yung hindi ka na kontento, pagiging religious leader mo, naging political leader ka pa, yung addiction mo for power, hindi nawala. Yung pagiging addict mo, andun pa rin. Pero hindi mo na-recognize yan. Hindi mo na-recognize na ayaw ng Godhead sa human leadership, sa leader ng mga tao. Pero hindi mo makuha yan kasi matalino nga. Minsan may mga taong kahit na nababasa nila, hindi nila nakukuha. Ayaw ng Diyos kasi matigas yung stiff neck, matigas yung puso ng mga taong yan. Religious leader ka, naging political leader ka, ano ibig sabihin nun? Since the start na naging religious leader ka, matigas yung puso mo, magaling ka lang talaga magsalita. So, ganun yung nangyari dyan. So, hindi pwedeng magkaroon ng isa pang Godhead na mag-free sa'yo sa addiction mo. Isa lang po yung pwede. Yung iba dyan, self-made, anthropomorphic ang tawag dyan. Ibig sabihin, gawa mo lang yan. Akala mo dahil nagbasa ka ng scripture o kung ano man Bible, Quran, or ano man dyan, Vedas, akala mo, may na-discover ka namang bagong God. Hindi po. Kasi yung totoong God, kung nag-worship ka ng Godhead, may power po yan. Nahi-heal ka, kaya miraculous na yung effect ng totoong paniniwala. Kung may sakit ka, kahit anong klaseng sakit, wala pong pag hindi ka po gumaling, wala po yan. Wala kang surat sa butter sweet melody. Sali nyo lang sa melody dyan. Wala po kayong power ng Holy Spirit. Yan yung testimony po ng totoong Holy Name, yung power ng Holy Spirit. Kung may sakit ka, akala mo wala kang sakit. Kung obese ka po, sakitin ka po. Yung mga may Alzheimer, or lagi kang makalimutin. Hindi ka nga makatulog minsan dahil sa anxiety mo, may sakit ka po. Pero hindi lang po yan chronic. Hindi po masyadong matindi. Hindi po severe. Parang akala ng iba normal ka, pero hindi ka normal. Yung taong mahilig uminom, mahilig manigarilyo, sa ibang tao normal, pero addiction actually yan. Alam mo yung ganun? Hindi mo nakuha. Kasi nga hindi mo nga naintindihan yung ibig sabihin ng Shabbat or sweet melody. Or holy name man ang tawag mo dyan. Sali nyo lang si melody dyan. Ganun yung ibig sabihin. Di ka sa baboy, hindi ka makakain pag yung ulam mo walang baboy. Alam mo yung ganun. Hindi mo nakuha. So yun yung sinasabi, wala ka ng ibang God na pwedeng mag-exist. Kasi isa lang po pwede magbigay ng sa'yo, mag-free sa'yo sa slavery. So ngayon, eto yung kasunod, huwag mong gawing idol. Huwag kang gumawa ng sarili mong idol. Ano ibig sabihin ng idolatry? Bato po, papel, o anything. Artificial po yung idol. Wala siyang power. Hindi nga niya makalakad. Yung mga idol mo dyan, sa altar mo, hindi yan makalakad. Walang power yan. Nagma-make believe ka lang. Black magic at all yung tawag. Kasi yung totoong Godhead, hindi po idol yan. Buhay po yan, hindi po niyan patay. Yun yung difference ng idol at saka ng Godhead. Buhay po yan, gumagalaw po yan, kumikilos, may kapangyarihan. Hindi mo nga mahawakan yung Godhead kasi hindi mo nga siya nakikita. Pero kung akala mo, nakikita mo siya na hawakan mo, pwede mo siyang gawin sa sarili mong kamay, baka wala ka sa sarili mong katinuan. Hindi po yan Godhead, idol ang tawag. Hindi yan American Idol hindi po. Hindi po yung mga talent Hindi po artista yan. Ibig sabihin ng idol, wala siyang kapangyarihan sa sarili niya. Kaya nga may story sa Quran, sinira ni Abraham yung mga idols ng mga family nila. Family niya pala. Kasi wala niyang kapangyarihan. Hindi nga makalakad. Pag tinumba mo nga, hindi makatayo sa sarili niya. Tinulak mo. Pero may ibang tao, mga mahihina talaga. So,
Huwag nating sisihin yung mga tao mahihina yung utak. Ganun naman talaga yan. Hindi mo masisi. Kaya nga mga sadhu or mga rasika baktas, hindi po sila limited sa mga idols kasi yung nakikita nila yung true spiritual form ng Godhead. Ganon yung pinagkaiba nila. Okay. At saka pag ginawa mo yan, magkakaroon ng sumpa yung family mo. Okay. So, okay din yan. Kasi, alam mo, mabuti na ngayon minsan may problema ka para maghanap ka ng solusyon. So, sabi dito sa 10 words, isusumpa ka kapag may idol ka. Kasali na yung mga idol ng mga artista dyan. Kasi hindi naman sila nakatulong talaga sa'yo pinagpipirahan ka lang. Pero hindi naman masama kasi profession nila yan. Pero sige lang. Pwede ring pagbigyan. So, ganun yan. Kasi nire-reject mo yung Godhead. Binabaliwala mo. Pero, yung iba is para sa kanila is dahil mataas yung kaalaman nila. Pasensya na sa mga hindi ko naman sinabi masama yung mataas yung kaalaman mo. Hindi ko naman sinabing napakagaling talaga ng mga elementary yung pinag-aralan nila. Ang sa atin lang is sayang naman yung sobrang talino na hindi makuha na yung idolatry. Akala ng iba is pag magkamuka is gano'n na. Hindi po. Kahit na yung picture ng Godhead na may balbas o kung sino man yung picture niya, idolatry po yan kasi wala siyang sariling power, dependent siya sa material nature. Pag yung picture na yan sinunog mo, hindi makaalis yung picture diyan sa loob. Yung picture ng God na akala mo God, hindi makaalis yan sa picture, masunog yan. Pag binasag mo yung idol, bato man o kahoy, hindi yan makatakbo. Wala yan. Magiging, pag sinunog, magiging abo rin yan. Magiging dust din yan. Ganon yan. Pero hindi yung makuha ng iba. Baka sa sobrang talino, siguro hindi na makuha. Okay. So, sana huwag kayong sumobra yung talino. Baka mauntog kayo sa langit. Mabukulan kayo. Pero sabi niya, ng Godhead, yung pagmamahal niya, ibibigay niya sa lahat hanggang sa pinakahuling generation ng family mo pag sinunod mo yung sinabi niya. So, ibig sabihin, wala ka dapat ibang Godhead, wala ka dapat idol sa bahay niyo, kahit ano pa yan. Okay. Para sa mga Israelites to, mag-serve to as model. Way natin para maintindihan yung Godhead. Okay. Dalawa yung offer niya. Gusto mo ba yung sumpa niya? O gusto mo yung blessing niya? Yung pagmamahal niya? Dalawa lang. Pumili ka. Anyway, free ka naman, di ba? Na alam mo yung ginagawa mo. So, kung tingin mo nagagawa ka ng kasamaan, sagarin mo na. Kasi masarap naman talaga sa impyerno. Alam mo, doon na lahat ng kasiyahan. Kasi sa langit, walang beer. Okay. Okay, ngayon, ito papasok na yung isang commandment. Which, ang ibig sabihin, okay. Huwag mong gamitin sa masama yung pangalan ng Godhead. Pag sinira mo yung pangalan niya, ano ba? Wag mong i-recite yung pangalan niya. Yun ba yung ibig sabihin? Mali po. Ang pangalan po ng Godhead, yun po yung honor niya. Your honor. Yan yung ibig sabihin ng pangalan. Pag hindi naging first priority sa'yo yung pangalan ng Godhead, dishonor po yan. Kaya nga pag sinira mo yung pangalan ng isang tao, i-dishonor mo siya, ipahiya mo siya, gawin mo siyang kingkoy, gawin mo siyang tanga. Ganon yung ibig sabihin nun. Dishonor. So kung i-honor mo yung isang tao, bigyan mo siya ng halaga, sundin mo yung sinasabi niya, bigyan mo siya ng proteksyon,
lahat-lahat ng mabuti sa pangalan ng isang tao. Kaya nga pag sinira mo yung pangalan ng isang family, gawa-gawa ka ng kwento na nakakasama sa kanila. So, ganun yung ibig sabihin. So, pag i-misuse mo yung pangalan ng Godhead, ibig sabihin, second siya sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Master Christ, yung first commandment is yung Godhead muna, walang ibang bagay. Kung mamatay man yung lahat ng tao sa buhay mo, mawala man, except lang sa Godhead. Hindi yun nakuha ng ibang tao. Akala nila, yun yung nakasulat na pangalan. Hindi po yan literal na name. Ibig sabihin, bigyan mo halaga yung pangalan niya. So, itong bagay na to, para to sa Godhead, huwag mong pakialaman. Itong tao na to, inoffer po yan sa Godhead. Itong tao na to, hiningi po yan ng Godhead. Ingatan mo po. So, kaya nga tayo, na yung mga iba dyan na Ma'am She versus Ladies in Red at yung Matanda sa Kabata, at saka mga handsome, tall, and dark na mga guys, yung partner niya po, yung anak niya po, yung magulang niya po, sila po ay mga vessel po ng Godhead. Kaya nga pag binigyan mo ng honor yung Godhead, iingatan mo lahat ng tao sa paligid mo. Kasi andoon yung Godhead sa kanila. Ganon yung ibig sabihin. Kaya nga sabi ni Master Christ, yung kingdom, andoon sa loob ng tao. Ang pangalan niya, ang honor niya, andoon sa loob. Ganon yun. Pero hindi yun nakuha ng iba. Kaya nga, mas nagde-depend yung tao sa legal system, social work system, philanthropy. Yung hindi nila nakikita, yung Godhead doon sa loob. Ganon yan. So, kaya nga sabi ni Master Christ, kailangan mo mag-forgive. Kasi honor yun ng Godhead, yung pinoproteksyonan. Honor niya, iniingatan mo. Yung name niya, ayaw mong i-misuse. Ang Godhead na sa puso ng isang tao, yung kingdom niya na sa puso ng isang tao, andun yung pangalan niya. So, para hindi mo ma-misuse, hindi mo masira yung pangalan niya, iingatan mo, hindi yung katawan ng tao, kundi yung pangalan ng Godhead mismo sa loob ng isang tao. Hindi po nakuha ng iba yun. Baka sa sobrang talino lang siguro hindi na nakuha. Ganun talaga minsan. Yung alam mo yung hindi mo na alam kung anong unahin, sobrang mong talino. Hindi mo na alam kung ano i-decide. Ano yung pipiliin na tamang decision. Pero yun yung po na sinasabi ng 10 words. Huwag po nating i-misuse. Ibig sabihin, yung honor ng Godhead. Kaya nga sa Islam, first palagi yan, Bismillahirrahmanirrahim. Pangalan palagi ng Diyos yung nasa una. Ganon yan. Kasi yung honor lahat doon papunta. Kaya wag nating i-misuse. Kasi lahat ng nakikita po natin, sa Kanya po yan. Yung spirit sa Kanya. Ganon yan. So, kaya nga sabi dyan sa ibang mga kasulatan, gumawa ka ng isang bagay as service sa Kanya. Yun yung tinatawag talaga na seva or service. Hindi po yung mga service na akala mo tumutulong ka dahil sa political career mo, dahil sa profession mo. Hindi po yan. Ginagawa mo yan para sa honor ng pangalan. So, kung may ginagawa ka, yun yung reference mo palagi. Minsan hindi ka maintindihan ng ibang tao dahil sa akala mo is sayo yan. Hindi po yan sayo. Ano lang yan, pinagamit lang yan. Alam, pinahiram ka. Tapos akala mo sa'yo na. Yung wife mo, yung husband mo, yung mga anak mo, lahat ng gamit sa buhay mo, pinahiram lang ko yan sa'yo. Anytime pwedeng bawiin. Baka nakalimutan mo, akala mo sa'yo yan. Na-dishonor mo yung name ni Godhead. Kasi pinahiram ka lang niya, inangkin mo yung karapatan. Inangkin mo yung karapatan niya.
para kang squatter, magnanakaw. So, kaya kung may gagawin ka, in reference palagi yan sa honor niya or pangalan niya. Outside yan, wala ka nang ibang pwedeng gawin. So, ngayon, naaalala mo siya palagi. Yun yung tinatawag nila na bhakti or karma with love. Okay. Ganon yan. So, hindi na tayo magpatagal. Putulin muna natin. Dagdagan na lang natin susunod mga mamshibe, si Lady Red, at yung matanda at kabasa, at mga hands up tall and dark guys. Yung mga guys yan, magaling mag-dribble, magaling mag-shoot. Una po, yung blessing ng sadhu, or spiritual master, guru, acharya, or mystic mentor. Ibigay niya sa iyo yung Shurat Sabad or yung sweet melody. Sali niya sa melody. Ibigay niya sa iyo, once na ma-open yung third eye mo, madali pong maintindihan. Kahit elementary lang po yung pinag-aralan. Yun yung pinaka-importante po. Sana po nakuha nyo, yung sinasabi ko, minsan may mga translation na parang hindi na, akala mo, kayang-kaya mo. Hindi po. So, shall not po palagi yung ginagamit. Hindi ka pwedeng lumampas sa boundary na sinasabi niya. Pag sinabi niya hindi ka pwede dyan, hindi pwede dyan. Yan lang po. So, sana po nasa mabuti lang tayo at saka sa susunod po, dagdagan na lang natin. Thank you po at magandang araw po sa inyo. Thank you po. Bye.